Ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Hindi nagtagal pagkatapos isulat ni Pablo ang unang mga taga-Tesalonika, nabalitaan niya na imbes na matapos ay mas lalo pang nagpatuloy at lumala yung mga problemang sinubukan niyang ayusin. Tumindi ang mga pagpapahirap kaya nalito at natakot ang mga Kristiyano sa Tesalonika tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Kaya ipinadala ni Pablo ang maikling sulat na ito. Mayroon itong 3 bahagi na sinasagot ang 3 problema ng mga Kristiyano sa Tesalonika. Nagsimula si Pablo sa pagbibigay ng pag-asa sa gitna ng patuloy na pagpapahirap sa kanila at pagkatapos ay nilinaw niya ang tungkol sa parating na araw ng Panginoon. At sa huli, hinamon niya ang mga walang ginagawa, mga taong ayaw magtrabaho at maghanap buhay. At ang dulo ng bawat bahaging ito ay isang maikling pangwakas na panalangin. Nagsimula si Pablo sa isang panalangin na pasasalamat dahil sa walang sawang katapatan at pagmamahal ng mga taga-Tesalonika at lalo na para sa kanilang katatagan. Nabalitaan niyang mas tumindi pa ang pagpapahirap sa mga Kristiyano ng mga nakapaligid sa kanilang Greek, mga Romano at kahit mga Hudyo. Maliit na grupo lang sila na humaharap sa marahas na pang-aapi kaya nag-aalala si Pablo na baka talikuran nila si Jesus kung lumala pa ito. So, pinaalalahanan sila ni Pablo gaya ng ginawa niya sa unang sulat na nagdurusa sila dahil sa kaugnayan nila kay Jesus. Paraan ito ng pakikibahagi sa kaharian ng Diyos. Kinilala si Jesus bilang hari dahil sa kanyang pagdurusa sa krus at ganun din ipapakita ng kanyang mga tagasunod ang kanilang pagtatagumpay laban sa buong mundo dahil sinusunod nila ang mapayapa at matyagang katatagan ni Jesus. Pinaalala sa kanila ni Pablo na matatapos din ito. Sa pagbalik ni Jesus, dala niya ang katarungan laban sa mga umapi sa kanila at pumatay sa walang kasalanan. Sinabi niya na ang parusa para sa kanila ay mapalayas mula sa harapan ng Panginoon at sa kanyang maluwalhating kapangyarihan. Hindi basta hinuhulaan ni Pablo kung anong kapalaran ng mga tumanggi kay Jesus kasi sila mismo ang nagsabing ayaw nilang maugnay kay Jesus kahit kailan. Kaya sa huli ay makukuha nila ang gusto nila, ang malayo sa kanilang manilikha at hari. At para kay Pablo, ito ang pinakamatinding trahedya. Ang desisyon na lumayo kay Jesus ang nagbibigay ng lahat ng buhay at pagmamahal ay pagtanggap sa sariling pagkawasak. Nagtapos ito sa isang panalangin na gamitin ng Diyos ang kanilang paghihirap para magkaroon ng malalim na pagbabago sa kanilang kalooban at ang kanilang buhay ay magbigay ng karangalan sa pangalan ni Jesus. At nagpatuloy si Pablo. Sinagot niya ang isyu tungkol sa pagbabalik ni Jesus at ang araw ng Panginoon. May nagpapakalat sa komunidad ng mga Kristiyano sa Tesalonika ng maling impormasyon at ginagamit ang pangalan ni Pablo. Sinasabi nila na hinusgahan na ng Diyos ang kasamaan ng tao at dumating na ang araw ng Panginoon. At parang hinuhulaan ng mga taong ito ang mga petsa tungkol sa katapusan ng lahat ng bagay at tinatakot nila ang ibang mga Kristiyano. At makikita mo kung bakit. Dahil sa matinding pagpapahirap, madali silang mapaniwala sa nagsasabing bumalik na si Jesus gaya ng isang magnanakaw sa gabi. Naiwan na sila, siguro iniwanan niya ang mga taga-Tesalonika sa kanilang paghihirap. Nakakainis talaga ang ganitong balita para kay Pablo. Binabaluktot ng mga ito ang kanyang tinuro. Hindi dapat matakot sa pagbabalik ni Jesus, kundi magkaroon ng pag-asa at magtiwala. Pinaalala sa kanila ni Pablo ang tungkol sa lahat ng itinuro niya tungkol sa pagbabalik ni Jesus noong nasa Tesalonika siya at nilatag niya dito ang kabuuan. Napakaiksi lang nito. Maraming palaisipan at problema sa interpretasyon sa talatang ito.
Pero ang malinaw, binanggit niya ang kilalang tema mula sa propetang sina Isaias at Daniel na ang mga kaharian ng mundong ito ay patuloy na lilikha ng mga pinunong laban sa Diyos, tulad ng ginawa noon ni Nebuchadnezzar o ng hari ng Hilaga. Itinaas ng mga pinunong ito ang kanilang sarili na may kapangyarihan gaya ng Diyos. Para kay Pablo, nagbibigay sa atin ang mga sinaunang hari at propesiya na ito ng mga modelo at larawan na nakita niyang natupad sa mismong panahon niya, lalo na sa mga emperador ng Roma na sina Caligula at Nero, at inaasahan niyang mauulit pa rin ito. Ang kasaysayan na yon ay magtatapos sa isang mapanghimagsik na pinuno na pinapalakas mismo ng kasamaan, isang tao na magpapalaganap ng karahasan at wawasak sa mundo ng Diyos, pero hindi ito magtatagal. Pagbalik ni Jesus, haharapin niya ang mga naghihimagsik at lahat ng gumawa ng kasamaan, pero ililigtas niya ang kanyang mga tagasunod. Kaya ang punto ni Pablo dito ay hindi para hikayatin ang mga mambabasa na manghula tungkol sa mga mangyayari sa huli, kundi pinapagaan niya ang loob ng mga taga-Tesalonika. Binalikan niya ang mga aral ni Jesus mula sa Marcos Kabanata 13 na nagsasabing malinaw na makikita ng lahat ang mga pangyayari sa kanyang pagbabalik. Kaya hindi sila kailangang matakot o mag-alala na naiwanan na sila. Imbis na matakot, kailangan nilang maging tapat hanggang sa pagbabalik ni Jesus para iligtas sila. Kaya sa pangwakas na panalangin, hiniling niya kay Jesus at sa Ama na pasayahin at palakasin ang mga taga-Tesalonika para maging tapat sa daan na tinuro ni Jesus. Ito ang magdadala kay Pablo sa huling paksa. Hamon ito para sa mga walang ginagawa at hindi lang yung mga tamad. Tinutukoy nito ang mga taong batugan at ayaw magtrabaho para matustusan ang kanilang sarili, kaya magulo ang kanilang personal na buhay. Ang totoo, sinagot na ni Pablo ang problemang ito sa unang sulat niya, pero parang lumala pa ito. Sa ngayon, hindi natin alam kung bakit ayaw magtrabaho ng ilang mga tao sa iglesia. Posibleng may koneksyon ang problemang ito sa naunang problema. Siguro inaakala ng ilang mga tao na talagang malapit nang dumating si Jesus, kaya tumigil na sila sa kanilang mga trabaho at huminto sa normal na buhay. Pero malamang na may isa pang problema na gustong ayusin ni Pablo. Ito ang kultura ng mga Romano na utusan. Yung mga mahihirap na nasa mga lungsod ay nagiging mga utusan o mga personal na katulong ng mayayamang tao. At nabubuhay sila sa paminsan-minsang pagbibigay, pero maraming mga hinihinging kapalit. Minsan, napapasama ang mga utusan sa immoral na pamumuhay ng kanilang amo, pero hindi sigurado ang kita nila dito. Pwedeng ito ang tinutukoy ni Pablo nang sabihin niyang ang mga taong ito ay namumuhay ng magulo, hindi sila nagtatrabaho kundi nakikialam sa buhay ng iba. Pinaalala sa kanila ni Pablo ang isang halimbawa na ibinigay niya noong kasama niya sila. Hindi siya humingi sa kanila ng pera. Nagtrabaho siya gamit ang sariling kakayahan para matustusan niya ang sarili at mapaglingkuran niya nang walang bayad ang mga taga-Tesalonika. Ayon sa kanya, ito ang dapat gayahin. Ang tagasunod ni Jesus ay dapat gayahin ang pagmamahal ni Jesus na handang mag-alay ng sarili para sa iba, nagsisikap para tustusan ang kanilang sarili at maging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay sa ibang tao. Tinapos niya ito sa isang pangwakas na panalangin na kahit nalilito sila at nagdurusa, ay bibigyan sila ng Diyos ng kapayapaan sa tulong ng Panginoong Jesus, ang Mesiyas. Ipinapakita sa atin ng maikling sulat na ito sa mga taga-Tesalonika na ang paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano sa pagbabalik ni Jesus at ang pag-asa sa huling paghuhukom ay hindi para bumuo ng mga haka-haka tungkol sa mga bagay sa huling panahon.
At ang mga paniniwalang ito ang nagbubunga ng pag-asa at katapatan kay Jesus, lalo na sa mga Kristiyano na marahas na pinapahirapan. Kaya sa mga susunod na henerasyon ng mga Kristiyano, humarap man sila sa pagpapahirap o hindi, pinapaalala sa atin ng sulat na ito na ang iyong pag-asa ang dapat bubuo sa iyong pamumuhay. At ito ang tungkol sa ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonika.